Red notice at red diffusion. Ano nga ba ang kaibahan ng dalawa? Yan ay ipinaliwanag ng isang International Criminal Court o ICC accredited lawyer. Alamin natin ang mga detalye kay Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai? Princess, may nakausap nga tayong ICC accredited lawyer at ayon sa kanya, ang red diffusion at red notice ay pareho lamang. Na wala kailanman na lumabas na red notice mula sa Interpol, kundi diffusion lamang. Baka dahil sa panahon, kasi mabilis po ang pagganap ng lahat, yung mga pangyayari. Mabilis po nangyayari. Kaya marahil sa ordinaryong pagkakataon, nandiyan po ang red notice. Mura dito, wala akong pagkakataon marahil. Ito ang mainit na diskusyon sa isinagawang investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands para sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Dahil dito, umugong ang katanungan ng legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo. Diffusion nga ba ang natanggap ng bansa at hindi red notice? Ayon kay ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres na siya ring Executive Director ng Center for International Law, walang malaking pagkakaiba kung red notice o red diffusion ang ipinadala ng International Criminal Police Organization o Interpol. A red notice is actually an Interpol notice to all member states of Interpol, while a red diffusion is actually a directed document to a specific state that's a member of the Interpol. That's why it's so significant that the red diffusion was issued by Interpol to the Philippines, because meaning to say it's directed to the Republic of the Philippines. Ayon sa J 2023-91 Resolution number 10 mula sa Interpol website, ang mga red notice at wanted person diffusion ng Interpol ay mabisang kasangkapan para sa internasyonal na kooperasyon ng pulisya at patuloy na pagpapatupad ng batas ng mga miyembrong bansa sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa kanila na mahanap at dalhin ang mga may kasalanan sa hustisya. Naniniwala si Attorney Andres na legal ang ginawang pagsuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Duterte sa ICC bilang pagsunod sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Yes, it's valid because it's issued by the International Criminal Court. And maybe the question is, does it have any legal effect in the Philippines? In fact, the domestic legal basis po para magkaroon po ng epekto yung arrest warrant ng ICC ay napaloob po sa ating batas. Ipinaliwanag rin ni Andres na pinadali lamang ng Interpol ang arrest warrant na inisyu ng International Criminal Tribunal tulad ng ICC at ang RA 9851 ang naging domestic mechanism para i-turn over si Duterte sa mga autoridad. Samantala, naniniwala naman si Andres na ang kaso ni Duterte sa ICC ay hindi nagpapakita ng paghina ng justice system sa bansa. Well, may mga challenges talaga sa justice system natin. At ang talagang naging dahilan bakit po ang ICC ay nahimasok na po sa international crime ng crimes against humanity sa Pilipinas, wala pong naging investigasyon doon sa Duterte. Pumasok po ang ICC para hindi po magkaroon ng impunity. At live mula dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News. Maraming salamat, Zai Chua, nag-uulat live mula sa kamera.